Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pamilya at pagtitiwala? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat na puno ng mga lihim na matagal nang itinago. Sabi nila, ang isang tahanan ay itinatayo sa pundasyon ng tiwala. Pero, paano kung ang mismong pundasyon na yon ay gawa sa kasinungalingan? At paano kung ang taong pinakakonting pinagkakatiwalaan mo ang siyang may hawak ng susi para mabuo ang iyong tunay na pamilya? Ito ang kwento ng ang pamilya ng puso. Isang taon. Isang taon ang abo ang kulay ng mundo para kay Alab Montenegro. Isang taon na rin siyang bilanggo sa loob ng sarili niyang tahanan, ang Asyenda Tala-Araw. Isang pangalang dati nagpapaalala sa kanya ng pag-ibig. Ngunit ngayoy isa na lamang mapait na kabalintunaan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid-aklatan. Hawak ang isang kopita ng alak na hindi niya naman iniinom. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawan ni Bituin na nakapatong sa kanyang mesa. Ang ngiti nito, na dati araw sa kanyang mundo, ay isa na lamang multo na bumabagabag sa bawat sulok ng asyenda. Ang halakhak nito, na dati musika sa kanyang pandinig, ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikang yon ay biglang binasag ng isang mahinang tunog. Isang himig. Hindi ito pamilyar. Isang malungkot na oyayi, halos isang bulong, na isinasayaw ng hangin mula sa hardin. Napakunot ang noo ni Alab. Ibinalik niya ang kopita sa mesa at nagsimulang maglakad. Sinusundan ang pinagmumulan ng kakaibang himig. Dinaanan niya ang malawak na sala, kung saan dati sila ni Bituin ay masayang nag-uusap. Dinaanan niya ang mahabang pasilyo na puno ng kanilang mga larawan. Bawat hakbang ay isang saksak sa kanyang puso. Nang makalabas siya sa hardin, agad siyang sinalubong ng sikat ng araw. Ngunit ang init nito ay hindi kayang tunawin ng yelo sa kanyang dibdib. Patuloy siyang naglakad hanggang sa natanaw niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng malagong lilim ng matandang puno ng akasya, ang tinatawag nilang ang puno ng panata. Naroon si Liwayway, ang yaya ng kanyang kambal na anak, at ginagawa nito ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa halip na gamitin ang modernong swimming pool o kahit ang mamahaling bathtub sa loob ng mansyon, pinaliliguan ni Liwayway sina Tala at Ulan sa loob ng isang luma at gasgas na balong kahoy. Ang klase ng palanggana na matagal na niyang hindi nakikita, ang klase na ginagamit sa mga probinsya noong unang panahon. Habang marahang binubuhusan ng tubig ang mga bata, si Liwayway ay humuhuni ng kakaibang himig. Ang malungkot na oyayi. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay seryoso, na para bang hindi ito isang simpleng pagpapaligo, kundi isang sagradong ritual. Pinanood sila ni Alab mula sa malayo. Sina Tala at Ulan ay masayang nagtatampisaw, walang kamalay-malay sa bigat na bumabalot sa puso ng kanilang ama o sa misteryong nakapalibot sa kanilang yaya. Hindi na nakatiis si Alab. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat sa damuhayan. Liwayway. Ang himig ay biglang natigil. Nagmulat ng mga mata si Liwayway at sa isang iglap, nakita ni Alab ang gulat at takot sa mga ito bago ito mabilis na napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Yumuko ito. "Senyorito Alab, anong ginagawa mo?" tanong ni Alab. Ang kanyang boses ay malamig at may diin. Itinuro niya ang balong kahoy. "Bakit dito mo sila pinaliliguan? Mayroon tayong pool. May bathtub sa itaas na may mainit na tubig." Hindi tumingin sa kanya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kambal. "Tradisyon lang po, senyorito." Mahina niyang sagot. Sabi po ng matatanda, mas nagiging malusog ang mga bata kapag pinaliliguan sa ganito, sa ilalim ng puno. Tradisyo?
Inulit ni Alab, hindi makapaniwala. Saan nanggaling ang tradisyong yan? Hindi ko pa yan narinig kailanman. Nagkibit balikat lang si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabalot ng tuwalya si Tala. Sa amin po. Pasensya na po kung hindi ko na ipaalam. May gustong sabihin si Alab. Gusto niyang magalit. Gusto niyang ipagpilitan ang isang mas matinong sagot. Ngunit ang takot sa mga mata ng babae ay hindi takot ng isang empleyadong nahuli ng amo. Ibang klase ng takot iyon. Mas malalim. Mas madilim. Tumalikod na lamang si Alab. Puno ng pagdududa ang kanyang isip. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang linggo bago pumanaw si Bituin. Nakaupo sila sa beranda at ipinakilala sa kanya ng asawa, si Liwayway. Tahimik lang ang babae, laging nakayuko, halos hindi nagsasalita. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong niya kay Bituin noon. Hindi natin siya kilala. Masyado siyang misteryosa. Gumiti si Bituin. Ang ngiting kayang magpatigil ng kanyang mundo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Siya ang pinakapagkakatiwalaan ko sa lahat, Alab. Sabi ni Bituin sa kanya, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Tandaan mo yan. Ngayon, habang nakatayo muli sa kanyang silid-aklatan, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa. Paano nagtiwala ng lubos si Bituin sa isang babaeng puno ng lihim, ang babaeng nagpapaligo sa kanyang mga anak, sa isang lumang balong kahoy sa ilalim ng puno na para bang may itinatagong ritual. Tumingin si Alab sa kanyang telepono. Ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ang pangako niya kay Bituin na aalagaan ang kanilang mga anak ay nangangahulugang kailangan niyang protektahan. Tektahan sila mula sa lahat ng panganib. Kahit pa ang panganib na yon ay ang babaeng pinagkatiwalaan mismo ng kanyang asawa. Dinampot niya ang telepono. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Marco, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Kailangan ko ng serbisyo mo. Mayroon akong ipapaimbestiga. Ibaba niya ang pangalan at iilang detalye na alam niya tungkol kay Liwayway Di Masalang. Gusto kong malaman ang lahat, mariing sabi ni Alab. Ang kanyang mga mata ay madilim habang nakatingin sa direksyon ng puno ng panata. Bawat sikreto, bawat kasinungalingan, alamin mo kung sino talaga siya. Lumipas ang 2 araw na parang mga karayom na dahan-dahang tumutusok sa pasensya ni Alab. Bawat oras na dumadaan ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat pagdaan ni Liwayway sa kanyang paningin ay isang paalala ng misteryong kailangan niyang tuklasin. Sinusubukan niyang maging normal. Kinakausap niya ang kambal. Tinatanong kung ano ang kanilang ginawa sa maghapon. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay pilit at ang kanyang mga mata ay laging napapatingin kay Liwayway. Hinahanapan ito ng kahit anong bahid ng pagkukunwari, ngunit wala. Ang babae ay isang perpektong blangkong pader. Mahusay mag-alaga, magalang, ngunit laging may distansya. Sa 3 gabi, hindi na niya kaya ang paghihintay. Ang pangako ng impormasyon mula kay Marco ay parang isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid na dati sa kanila ni Bituin. Ang silid ay nananatiling isang sanktuaryo. Hindi niya ito ipinagalaw mula nang pumanaw ang asawa. Ang amoy ng pabango ni Bituin ay tila nakakapit pa rin sa hangin. Ang mga damit nito ay maayos na nakatupi sa aparador. Ang lahat ay nasa ayos, na para bang anumang oras ay babalik ito mula sa isang mahabang paglalakbay. Isang pagtataksil, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Huwag mong lapastanganin ang kanyang mga alaala.
Ngunit isa pang boses mas malakas at mas desperado ang sumagot. Para ito sa mga anak ninyo. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay parang isang hatol. Nagsimula siyang maghalughog. Maingat sa simula. Binubuksan ang bawat drawer na para bang humihingi ng pahintulot. Tiningnan niya ang ilalim ng mga damit, ang likod ng mga libro sa estante. Wala siyang makitang kakaiba. Mga alahas, mga lumang sulat ng pag-ibig mula sa kanya, mga pinatuyong bulaklak, mga piraso ng kanilang masayang nakaraan. Habang hinihila niya ang isang drawer ng damit, naramdaman niyang may sumabit sa ilalim nito. Kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niyang muli. Hindi ito isang ordinaryong pagsabit. May mekanismo. Ginamit niya ang kanyang lakas at maingat na itinaas ang buong drawer palabas. At doon, sa ilalim, nakita niya ito. Isang maliit na espasyo na hindi dapat naroroon. Isang lihim na kompartimen. At sa loob nito, isang kahon na gawa sa kahoy ng nara. Simple ngunit matibay ang pagkakagawa. At may isang maliit na kandadong tanso. Ang puso ni Alab ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang kahon na ito ay naglalaman ng sagot sa kanyang mga tanong. Hinawakan niya ito. Malamig. Mabigat. Tila ba ang bigat ay hindi galing sa kahoy, kundi sa mga lihim na nakakulong sa loob nito. Sinubukan niyang buksan ang kandado gamit ang isang maliit na letter opener, ngunit masyado itong matibay. Ang pagkadismaya ay nagsimulang gumapang sa kanya. Nasa harap na niya ang posibleng sagot, ngunit hindi niya ito mabuksan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Halos mapatalon siya sa gulat. Mabilis niya itong sinagot. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Marco? Alab, sabi ng boses sa kabilang linya. Direkta at walang paligoy-ligoy. Mayroon na akong paunang impormasyon tungkol sa babae. Anong nalaman mo? Mabilis na tanong ni Alab habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kahon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco. Ito ang problema, Alab. Parang multo ang babaeng ito. Ang pangalang Liwayway di Masalang ay lumabas sa ilang mga records, pero walang tugma. Iba't ibang edad, iba't ibang lugar ng kapanganakan. Ang mga ID na ibinigay niya sa'yo, mukhang peke. Walang social security number, walang anumang government record na maaring magpatunay sa kanyang pagkatao. Para siyang bula na bigla na lang lumitaw. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Alab. Isang multo. Paano nangyari yon? Paano siya nahanap ni Bituin? Hindi ko pa alam. Pero may isang bagay pa. Ang address na ibinigay niya bilang kanyang tirahan bago magtrabaho sa'yo, pag-aari ng isang kumpanyang konektado sa mga Valderrama. Valderrama. Ang pangalan ay parang kulog sa pandinig ni Alab. Ang pinakamakapangyarihan at pinaka-controversial na pamilya sa kanilang rehiyon. Ang pamilya ng ina ni Bituin na matagal na nitong itinakwil. Sige Marco, ipagpatuloy mo lang, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay naging matigas. Kahit magkano, bayaran mo. Kailangan kong malaman ang lahat. Pagkatapos ng tawag, mas lalong tumindi ang determinasyon ni Alab. Ang koneksyon sa mga Valderrama ay isang pulang bandila na hindi niya maaaring baliwalain. Tiningnan niya muli ang kahon. Kailangan niya itong mabuksan. Naglakad siya palabas ng silid, pabalik sa silid aklatan. Ang kanyang isip ay naghahanap ng kahit anong alaala na maaaring maging susi. Saan itatago ni Bituin ang isang maliit na susi? Mula sa bintana ng silid aklatan, natanaw niya ang hardin. At nandoon na naman si Liwayway, kasama ang kambal na naglalaro sa damuhan. Ngunit ngayon, walang ritual, walang kakaibang himig. Ang nakikita niya lang ay isang babaeng buong pusong nakikipaglaro sa dalawang bata. Nakita niya kung paano nito pinunasan ang dumi sa pisngi ni Tala, kung paano nito mabilis na nasalo si Ulan
bago ito matumba. Narinig niya ang malutong na halakhak ng kanyang mga anak. Isang tunog na matagal niyang hindi narinig ng ganoon kasaya. Ang puso ni Alab ay naguluhan. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi isang multo, hindi isang sinungaling. Ang pagmamahal na ipinapakita nito sa kanyang mga anak ay totoo. Nararamdaman niya. Paano maaring magmula sa iisang tao ang ganitong klase ng pagmamahal at ang ganitong klase ng panlilinlang? At bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Bituin, nakaupo sa paborito nitong silya malapit sa bintana, nagbabasa ng isang libro. Isang partikular na libro, isang lumang nobela tungkol sa pag-ibig at mga lihim. Lagi itong sinasabi ni Bituin na ang mga pinakamahahalagang bagay ay laging nakatago sa lugar kung saan lahat ay nakatingin. Mabilis siyang nagtungo sa estante, hinanap niya ang libro. Saan man naroroon ang puso? Kinuha niya ito. Ang mga daliri ay nanginginig. Binuklat niya ang mga pahina at doon, sa gitna, sa isang pahinang naglalarawan ng isang lihim na hardin, mayroong isang maliit na hiwa. At sa loob ng hiwang iyon, nakasuksok ang isang maliit, antigong susi na tanso. Bumalik siya sa silid ni Bituin. Ang kahon sa isang kamay, ang susi sa kabila. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Naupo siya sa gilid ng kama, dahan-dahan, na para bang isang maling galaw ay maaaring bumasag sa buong mundo. Isinuksok niya ang susi sa kandado. Sakto ito. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at dahan-dahang pinihit ang susi. Isang mahinang click. Ang tunog ng pagbukas ng kandado ay umalingaongaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Para kay Liwayway, ang gabi sa asyenda tala-araw ay ang kanyang tanging kakampi. Sa pagsapit ng dilim, kapag ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan, saka lamang siya nakakahinga ng maluwag. Ang mga pader na sa umaga ay tila mga mata na nagmamasid ay nagiging mga pader na nagbibigay proteksyon. Ang bawat anino ay hindi na banta, kundi isang lugar kung saan siya maaaring magtago. Nakaupo siya sa sahig sa pagitan ng dalawang maliliit na kama. Ang liwanag lamang mula sa siwang ng bintana ang nagsisilbing ilaw sa silid. Si Tala ay mahimbing na natutulog sa kanyang kanan. Ang maliliit nitong daliri ay nakakuyom na parang isang bulaklak na hindi pa bumubuka. Sa kanyang kaliwa naman ay si Ulan na bahagyang nakanganga habang humihilik ng mahina. Perpekto, payapa. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ni Tala, pagkatapos ay ang pisngi ni Ulan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa dalawang bata ay higit pa sa kaya niyang ipaliwanag. Ito ay isang sakit na matamis, isang bigat na nagpapagaan sa kanyang pagkatao. Sila ang kanyang hangin, ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay puno ng panalangin. Habang buhay ko kayong poprotektahan, pangako, pangako kay Bituin, pangako sa inyo. Ang pangakong yon ang kanyang Biblia at ang kanyang sumpa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Tinitiyak na nakasara itong mabuti. Sinilip niya ang kadiliman sa labas. Ang asyenda ay isang paraiso, isang ligtas na kanlungan. Ngunit alam niyang sa labas ng mga pader nito ay may isang halimaw na nag-aabang. Isang halimaw na hindi tumitigil sa pangangaso. Bumalik siya sa kanyang higaan, ngunit ang pagod sa kanyang katawan ay hindi kayang talunin ng kaba sa kanyang isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang ang pagtulog ay magiging mabilis at walang panaginip. Ngunit ang gabi ay bihirang maging mabait sa kanya. Nagsimula ito sa isang pamilyar na amoy, ang matapang na amoy ng tabako at mamahaling pabango na dumidikit sa balat at hindi na matanggal. Pagkatapos ay ang pakiramdam, ang lambot ng seda na kumot na parang mga tanikalang pumupulupot sa kanyang katawan.
At ang tunog, isang tawang malamig, walang kagalakan, puno ng kapangyarihan. Lahat ng bagay ay may presyo, munting ibon bulong ng isang boses sa kanyang panaginip. At ang presyo mo ay ang pagsunod. Nakita niya ang isang kamay na may malaking gintong singsing. Nakita niya ang isang mukhang nasa dilim, ngunit ang mga mata ay nagnininga sa kasakiman. Isang mukha na kinatatakutan niya kahit sa kanyang paggising. Ang mukha ni Don Daquila Valderrama. Nagising si Liwayway na humihingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumamataas baba. Basa ng pawis ang kanyang noo at leeg. Kinapa niya ang kanyang sarili. Tinitiyak na nasa kasalukuyan siya. Nasa ligtas na silid na ito. Malayo sa bangungot, malayo sa kanya. Ngunit ang takot ay totoo. Ang takot ay laging totoo. Kasabay ng pag-upo niya, isang bagay ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matinis na tunog, ang kanyang telepono. Nag-vibrate ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang screen ay umilaw at nagpinta ng nakakatakot na liwanag sa madilim na silid. Unknown number. Ang puso ni Liwayway ay tila tumigil sa pagtibok at pagkatapos ay bumilis na parang isang kabayong tumatakbo para sa kanyang buhay. Sino? Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Walang nakakaalam ng numerong ito maliban sa iilang tao na pinagkakatiwalaan ni Bituin. Natigilan siya. Pinapanood lang ang pagring ng telepono. Bawat pag-vibrate ay isang pagyanig sa kanyang kaluluwa. Paano kung nahanap na siya? Paano kung ito na yon? Hindi niya sinagot. Hinayaan niya lang itong magring hanggang sa tumigil ito at ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ngayon ay mas mabigat, mas mapanganib. Hindi na siya makakatulog. Tumayo siya. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid, maingat na hindi makagawa ng anumang ingay na maaaring gumising sa kambal. Naglakad siya sa pasilyo na parang isang magnanakaw sa sariling tahanan. Pababa na sana siya sa kusina para uminom ng tubig nang may mapansin siyang kakaiba. Isang sinag ng liwanag ang nagmumula sa ilalim ng pinto ng silid-aklatan ni Alab. Kumunot ang kanyang noo. Anong ginagawa ni Senyorito Alab sa ganitong oras? Lagi itong maagang natutulog, dala ng pagod at kalungkutan. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mayroong mali. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang may humihila sa kanya palapit. Sumilip siya sa maliit na siwang sa gilid ng pinto. Nakita niya si Alab. Nakatalikod ito sa kanya. Nakatayo sa harap ng malaking mesa nito. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. At sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa bayanahan na, ay isang bukas na kahon na gawa sa kahoy. Ngunit hindi ang kahon ang nagpatigil sa paghinga ni Liwayway. Ito ay ang bagay na hawak-hawak ni Alab. Itinaas niya ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Kumislap ito. Isang manipis na silver anklet na may maliliit na kampanilya. Isang bagay na alam niya. Isang bagay na minsan niyang sinubukang kalimutan. Pero habang buhay na nakatatak sa kanyang alaala, hindi iyon sa kanya. At lalong hindi iyon kay Bituin. Iyon ay ang pulsera sa paa na laging suot ng kanyang ina. Isang regalo, sabi nito sa kanya, mula sa isang makapangyarihang lalaki noong kanyang kabataan. Ang parehong pulseras na kinuha ni Don Daquila mula sa mga gamit ng kanyang ina matapos itong mamatay. Ang parehong pulseras na ibinigay ni Bituin sa kanya bago siya tumakas bilang isang paalala ng lahat ng kailangan niyang takasan. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kanlungan na kanyang itinayo sa loob ng 1 taon ay nagsimulang magiba.
Piraso bawat piraso. Nahanap na ni Alab ang kahon ni Bituin, ang kahon ng kanilang mga pinakatatagong lihim. At ngayon, ang simula ng katapusan ay nasa mga kamay na nito. Hindi natulog si Alab ng gabing yon. Naupo siya sa dilim ng kanyang silid-aklatan. Ang kahon ni Bituin ay bukas sa kanyang harapan na parang isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang silver anklet ay malamig sa kanyang palad. Ang papel na may pangalang Dakila Valderrama ay tila sinusunog ang ibabaw ng mesa. Valderrama. Ang pangalan ay umuulit sa kanyang isip na parang isang sirang plaka. Ang pamilyang kinamumuhian ni Bituin. Ang pamilyang matagal na nitong tinalikuran. Anong koneksyon ni Liwayway sa kanila? At bakit? Bakit nasa pag-iingat ni Bituin ang isang bagay na malinaw na konektado sa babaeng ito at sa mga Valderrama? Ang pagdududa ay parang lason na kumalat sa bawat ugat niya. Dinudungisan ang bawat alaala niya kasama si Bituin. Ang tiwala niya sa sariling asawa ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Nilinlang din ba siya ni Bituin? O si Bituin mismo ang nilinlang? Hinintay niya ang pagsikat ng araw na may bigat sa kanyang puso na hindi niya pa naramdaman mula noong araw na inilibing niya ang kanyang asawa. Ngayon, parang may isa na namang namatay sa loob niya, ang tiwala. Kinabukasan, ang almusal ay isang pagpapanggap. Umupo siya sa dulo ng mesa habang si Liwayway ay nag-aasikaso sa kambal sa kabilang dulo. Kung hindi niya alam ang kanyang natuklasan, iisipin niyang isa itong perpektong larawan ng isang pamilya. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ni Liwayway, bawat ngiti nito sa mga bata, ay tila isang kalkulado at pekeng pag-arte. Napansin niyang hindi mapakali si Liwayway. Laging itong umiiwas sa kanyang tingin. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig habang sinusubuan si Ulan. Alam niya, alam ng babae na may alam siya. Matapos ang almusal, nang ang kambal ay nasa kanilang silid na para sa kanilang pagtulog sa umaga, tinawag niya ito, Liwayway. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagpapakaba. Sumunod ka sa akin sa silid-aklatan. May kailangan tayong pag-usapan. Nakita niya ang paglunok ni Liwayway. Tumango ito, ang muka ay blangko, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang takot. Sumunod ito sa kanya na parang isang bilanggo na dinadala sa kanyang paghuhukom. Pagpasok nila sa silid-aklatan, isinara ni Alab ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay pinal at mabigat. Nakatayo lang si Liwayway sa gitna ng silid. Ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang harapan. Ang ulo ay nakayuko. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alab. Walang salita. Kinuha niya ang silver anklet mula sa kahon at marahas na inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng metal sa kahoy ay matinis. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na papel at inilapag ito sa tabi ng anklet. Ipaliwanag mo. Utos niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin. Una, nakita nito ang anklet. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay dumapo sa papel, sa pangalang nakasulat doon sa pamilyar na sulat kamay ni Bituin, Dakila Valderrama, ang lahat ng kulay ay tila hinigop mula sa kanyang mukha. Napaatras siya ng isang hakbang na para bang sinampal. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Saan? Saan niyo po yan nakuha? Huwag mo akong tanungin kung saan ko nakuha. Sagot ni Alab. Ang galit ay nagsisimula nang kumulo sa kanyang boses. Ang tanong dito ay, ano ang ibig sabihin nito? Anong kinalaman mo sa mga Valderrama? Bakit na sa iyo ang pangalan ng demonyong yan? Nagsimulang umiling si Liwayway. Ang kanyang pag-iling ay mabilis at desperado. Wala po akong kinalaman.
Wala? Sigaw ni Alab, hindi na napigilan ng sarili. Kung wala, bakit ka nanginginig na parang isang magnanakaw na nahuli? Bakit ka namumutla na parang nakakita ka ng multo? Ang takot sa mga mata ni Liwayway ay naging purong sindak. Para kay Alab, iyon na ang pag-amin. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagtutugma. Ang pekeng pagkatao, ang koneksyon sa Valderrama, ang lihim na kahon. Sumagot ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa silid. Sila ba ang nagpadala sa'yo dito? Isa ka bang espiya? Bayaran ka ba para sirain ang pamilya ko? Para kunin ang mga anak ko? Hindi! Hindi po totoo yan. Sigaw pabalik ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang boses niya ay basag at puno ng pagmamakaawa. Kung hindi totoo, sabihin mo sa akin ang totoo, hinamon ni Alab. Paano mo nakilala si Bituin? Paano ka napunta dito? At bakit ang pangalan ng lalaking pinakakinamumuhian niya sa lahat ay nasa loob ng kanyang lihim na kahon kasama ng isang bagay na malinaw na pag-aari mo? Hindi makasagot si Liwayway. Ang mga tanong ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang kasinungalingan na maaaring isipin ni Alab. Ang katotohanan ay isang halimaw na sisira sa lahat. Ang tanging magagawa niya ay umiling at umiyak. Pakiusap, Senyorito Alab. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga salita ay halos hindi na maintindihan sa gitna ng kanyang mga hikbi. Wala po akong masamang intensyon. Pakiusap. Ang kanyang mga luha at pagmamakaawa ay lalo lamang nagpaalab sa galit at pagkadismaya ni Alab. Nakita niya ito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mahusay na aktres. Ang babaeng pinagkatiwalaan ng kanyang asawa. Ang ahas na ipinasok mismo ni Bituin sa kanilang paraiso. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Tapos na ang pag-arte mo, Liwayway, o kung ano man ang tunay mong pangalan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Kung hindi ka magsasalita, kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ngayon din, sisiguraduhin ko, ipapaimbestiga kita hanggang sa pinakasulok-sulukan ng iyong pagkatao. Hahanapin ko ang bawat dumi, bawat kasinungalingan na itinatago mo at ipinapangako ko sa iyo, pagsisisihan mo ang araw na tumapak ka sa pamamahay na ito. Ang mga sumunod na araw sa Asyenda Tala-Araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Ang hangin ay mabigat sa tensyon na hindi masabi. Si Alab ay naging isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, malamig at mapanuri. Itinuring niya si Liwayway na parang isang baso na may lamat. Maganda pa ring tingnan sa malayo, ngunit alam niyang anumang oras ay maaaring mabasag at makasugat. Si Liwayway naman ay gumalaw na parang isang alipin ng takot. Bawat kilos niya ay maingat, bawat salita ay tinitimbang. Naramdaman niya ang pagbabago sa amo ng mga bata. Hindi na ito ang malungkot na byudo na paminsan-minsan ay nagpapakita ng bahagyang awa. Ito na ngayon ay isang hukom na naghihintay na lamang ibaba ang kanyang hatol. Ang tanging liwanag sa madilim na pasilyo ng kanilang mga araw ay ang kambal. Sinatala at ulan sa kanilang inosenteng mundo ay patuloy na naglalaro at tumatawa. Hindi alintana ang digmaang namumuo sa kanilang paligid. Isang tanghali, habang si Alab ay nasa kanyang opisina at nagpapanggap na nagtatrabaho, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi karaniwan sa katahimikan ng asyenda. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Sumilip siya sa bintana.
Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang gumapang papasok sa kanilang gate. Ang kotse ay mukhang banyaga at mapanganib sa gitna ng luntiang tanawin ng kanyang lupain. Huminto ito sa harap mismo ng malaking pinto ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa init ng araw. Mayroon itong dalang leather briefcase at isang nangiti na kasing-kinis ng kanyang sapatos, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Bumaba si Alab, ang kanyang panga ay naninigas. Sinalubong niya ang estranghero sa may pintuan. "Magandang tanghali," bati ng lalaki, inilahad ang kamay. "Ako si Attorney De Villa. Ikinagagalak kong makilala kayo, Mr. Montenegro." Hindi tinanggap ni Alab ang kamay nito. "Ano ang kailangan mo?" Tanong ni niya direkta at walang pag-aalinlangan. Ang nangiti ni Attorney De Villa ay hindi natinag. "Narito ako bilang kinatawan ni Don Daquila Valderrama." Ang pangalan na mula sa kahon. Ang pangalan na nagdulot ng sindak kay Liwayway. Ang buong katawan ni Alab ay naging alerto. "Wala akong pakialam kung sino ang kinakatawan mo," malamig na sabi ni Alab. "Umalis ka sa aking pamamahay." "Pasensya na, Mr. Montenegro. Ngunit kailangan kong igiit." Patuloy ng abogado. Ang boses ay kalmado pa rin, ngunit meron ng bahid ng bakal. "Nais lamang pong bumisita ni Don Daquila sa kanyang mga apo. Isang mapayapang pagbisita lamang. Bilang kanilang lolo sa dugo, may karapatan po siya." "Lolo?" Halos matawa si Alab sa kapaitan. "Walang ibang lolo ang mga anak ko kundi ang aking ama. Ngayon, kung ayaw mong ipakaladkad kita sa aking mga tauhan, umalis ka na." Sa sandaling iyon, mula sa itaas ng hagdanan, narinig ni Alab ang isang mahinang gasp. Napalingon siya. Nakatayo roon si Liwayway. Hawak ang kamay ng kambal. Narinig niya ang pangalang Valderrama. Ang mukha ni Liwayway ay parang isang papel na walang anumang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi ito ang takot na nakita ni Alab sa kanilang paghaharap. Ito ay isang mas malalim, mas primal na takot. Walang salita. Mabilis niyang hinila ang kambal, pabalik sa silid, at narinig ni Alab ang paglak ng pinto. Ang ginawang yon ni Liwayway sa mata ni Alab ay isang malinaw na pag-amin ng pagkakasala. Hinarap niyang muli ang abogado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Sabihin mo sa amo mo, huwag na huwag siyang lalapit sa pamilya ko." Itinaas ni Attorney De Villa ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. "Naiintindihan ko. Ipararating ko ang iyong mensahe. Magandang araw sa'yo, Mr. Montenegro." Kalmado itong tumalikod, sumakay sa kotse, at umalis na parang walang nangyari. Ngunit ang pagdating nito ay nag-iwan ng isang lason sa hangin. Pumasok si Alab sa loob, ang kanyang utak ay puno ng mga tanong. Paano nalaman ni Don Daquila? Bakit ngayon? At ano ang ibig sabihin ng reaksyon ni Liwayway? Habang siya ay nakatayo sa sala, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula kay Marco. Ang subject, urgent. Binuksan niya ito. Mayroong isang attachment, isang litrato. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Ang litrato ay kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw kung sino ang mga naroroon. Si Liwayway, nakatayo sa may likurang gate ng asyenda, malapit sa daanan papunta sa bayan, at mayroon siyang kausap na isang lalaking nakatalikod na nakasuot ng simpleng damit. At sa litrato, malinaw na malinaw. Inaabot ng lalaki ang isang makapal na sobrang kulay brown kay Liwayway at tinatanggap ito ni Liwayway. Iyon na, ang ebidensya, ang patunay na hindi niya kailangan pero siyang sumampal sa kanya. Bayaran. Isang bayaran. Ang lahat ng pag-aalaga, ang lahat ng pagmamahal na ipinapakita nito sa kambal. Isang malaking pag-arte na may bayad.
Hindi niya namalaya na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Isang galit na malamig at nakakamatay. Isinara niya ang email. Hindi niya ito ipinakita kay Liwayway. Hindi niya ito kailangang komprontahin. Para saan pa? Alam na niya ang katotohanan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Liwayway na lumabas mula sa silid ng mga bata. Ang mukha ay balisa pa rin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Alab ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang nakikita niya na lang ngayon ay isang traidor, isang ahas. Walang salita, tinalikuran niya ito. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at lumabas sa hardin, doon sa lugar kung saan malayo siya sa pandinig ng kahit sino. Tinawagan niya si Marco. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay, walang emosyon. Nakita ko ang email mo. Alab, sinusubukan kong alamin kung sino ang lalaki. Wag na, putol ni Alab. Hindi na mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa niya at kung ano ang tinanggap niya. Huminga siya ng malalim. Ipagpatuloy mo. Gusto kong malaman ng lahat. Lahat ng kabulukan niya. Ang desisyon ay nabuo sa puso ni Liwayway hindi dahil sa pag-iisip, kundi dahil sa purong instingto. Ang instingto ng isang ina na naamoy ang panganib na papalapit sa kanyang mga anak. Ang pagdating ng abogado ni Don Dakila ay hindi isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At alam ni Liwayway na sa giyerang ito, siya ang unang mamamatay. Kinagabihan, nang ang buong asyenda ay tulog na, nagsimula siyang kumilos. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, ngunit tahimik, sanay sa pagtatago sa dilim. Inilagay niya sa isang maliit na bag ang iilang damit ng kambal, ang kanilang gatas, at ang dalawang paboritong laruan. Isang maliit na kuneho para kay Tala at isang kahoy na kotse para kay Ulan. Isinilid niya roon ang lahat ng kakarampot na perang naipon niya. Ito na. Wala nang atrasan. Ang pangako niya kay Bituin na pangalagaan ang mga bata sa loob ng asyenda ay natapos na. Ang bagong pangako ngayon ay ilayo sila. Kahit saan, basta malayo sa anino ng mga Valderrama. Dahan-dahan, binuhat niya ang natutulog na si Ulan. Isinakbit ito sa isang telang itinali niya sa kanyang katawan. Pagkatapos ay maingat niyang ginising si Tala. Tala anak, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Maglalaro tayo, isang lihim na laro. Kailangan nating maging sobrang tahimik. Kinuskos ni Tala ang kanyang mga mata, ngunit tumango. Ang tiwala sa kanyang yaya ay buo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Liwayway na parang mga anino. Gumapang sila palabas ng silid, dumaan sa madilim na pasilyo. Bawat pag-script ng sahig ay parang isang sigaw sa kanyang pandinig. Ang puso ni Liwayway ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na natatakot siyang baka magising nito ang buong mansyon. Nakarating sila sa ibaba. Ang huling hadlang, ang malaking pinto sa harap. Ngunit alam niyang may gwardiya roon. Ang kanyang plano ay dumaan sa likod, sa hardin, at lumabas sa maliit na gate na bihirang gamitin. Ang parehong gate kung saan siya kinuhanan ng litrato. Habang tinatahak nila ang madamong hardin, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, ang puno ng panata ay tila isang malaking halimaw na nagmamasid sa kanila. Malapit na sila. 10 hakbang na lang. 5. 3. Nang akmang bubuksan na niya ang trangka ng gate, isang boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang boses na malamig at matigas na parang bato. Saan ka pupunta, Liwayway? Natigilan si Liwayway. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Alab, isang madilim na silweta laban sa liwanag na nagmumula sa mansyon. Hindi niya alam
kung gaano na ito katagal na nakatayo roon, nagmamasid. Senyorito, wala sa sariling sabi niya. Huwag mo akong tawaging senyorito, sabi ni Alab, humakbang papalapit. Ang kanyang mukha ay nasa dilim, ngunit ang galit sa kanyang boses ay hindi maitatago. Ang tanong ko, saan mo dadalhin ang mga anak ko sa gitna ng gabi? Aalis na po kami. Nauutal na sagot ni Liwayway, hinigpitan ng hawak kay Tala, habang si Ulan ay gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Aalis? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alab. O mas tamang sabihin, itatakas mo sila? Itatatakas mo sila para dalhin sa mga amo mo? Para makuha na nila ang bayad mo? Hindi! Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Humakbang pa si Alab. Ngayon ay nasa liwanag na ang kanyang mukha at nakita ni Liwayway ang puot sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang papel, ang litrato, at marahas na inihagis ito sa paanan ni Liwayway. Ipaliwanag mo yan, ang pera, ang bayad para sa iyong katapatan. Yumuko si Liwayway at nakita ang litrato. Siya. Ang sobre, isang setup, isang patibong, at nahulog siya rito. Bayaran ka. Ahas ka na ipinasok ni Bituin sa pamamahay ko. Sigaw ni Alab. Ang sakit at pagtataksil ay naririnig sa bawat salita. Ang lahat ay isang kasinungalingan, ang pag-aalaga mo, ang pagmamahal mo, lahat bayad. Ang mga salita ay parang mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa mukha ni Liwayway. Napailing siya, ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Hindi, pakiusap, hindi niyo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano naging bulag si Bituin. Paano niya pinagkatiwalaan ang isang tulad mo? Sa gitna ng kanilang sigawan, si Tala ay nagsimulang umiyak sa takot. Gumising na rin si Ulan. Ang kanyang maliliit na hikbi ay sumasabay sa hangin. At sa sandaling iyon, ang bangungot ni Liwayway ay nagkatotoo. 2 pares ng nakakasilaw na ilaw ang biglang bumuhay sa kadiliman. 2 itim na van ang humarurot at biglang huminto sa labas ng gate. Mabilis na bumukas ang mga pinto nito. Lumabas ang 4 na malalaking lalaking nakaitim. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Automatikong hinila ni Liwayway ang mga bata sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang panangga. Ang mga lalaki ay nagsimulang maglakad papalapit. Ang kanilang intensyon ay malinaw na parang kristal. Tumingin si Liwayway kay Alab. Naghahanap ng tulong ng kahit anong awa. Ngunit ang nakita niya lang ay isang mukhang puno ng pagdududa at galit. Para kay Alab, ito na ang katuparan ng kanyang hinala. Ang pagdating ng mga kasabwat ni Liwayway. Ibigay mo sila sa amin, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay walang buhay. Huwag! Sigaw ni Liwayway na paatras. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Alab. Nakita niya ang posibilidad na hahayaan na lang ni Alab na kunin ng mga ito ang mga bata. Sa pag-aakalang ito ang plano, sa sandaling iyon, naubos na ang lahat ng kanyang pagpipilian. Wala nang takas, wala nang lihim, isang paraan na lang ang natitira. Ang pinakamasakit, ang pinakanakakatakot, ang katotohanan. Tumingin siya sa mga lalaking papalapit. Tumingin siya sa malamig na mukha ni Alab. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagmamahal na itinago niya. At pagkatapos, isinigaw niya ito. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na bumiyak sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na magbabago sa lahat. Huwag! Mga anak ko yan! Anak ko sila kay Dakila Valderrama! Ang mundo ay tila huminto. Ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Ang mga lalaki ay natigilan sa kanilang paglakad. At si Alab ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang galit sa kanyang mukha
ay napalitan ng isang ganap at lubos na pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa sumisigaw na mukha ni Liwayway pababa sa dalawang umiiyak na bata na pilit nitong pinoprotektahan. Ang nakakabinging katotohanan ay nakalutang sa hangin sa pagitan nilang lahat. Mas mabigat at mas madilim kaysa sa gabing bumabalot sa kanila. Ang sigaw ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas matalas pa sa anumang patalim. Ang mga lalaking tauhan ni Don Dakila ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ang utos sa kanila ay kunin ang mga apo ni Don Dakila, hindi ang mga anak sa labas ng kanilang amo. Ang sitwasyon ay biglang naging komplikado. Ngunit si Alab, hindi na siya nag-iisip. Ang kanyang katawan ay kumilos. Bago pa man maproseso ng kanyang utak ang bigat ng mga salitang naririnig niya. Ang instingto ng pagiging ama, ng pagiging tagapagtanggol ng kanyang teritoryo, ang nanaig. "Umalis kayo," sabi niya. Ang boses ay mahina sa simula, ngunit may bigat na hindi matitinag. Tumingin siya sa mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Umalis kayo sa lupa ko, ngayon din." Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang isa sa kanila ay akmang magsasalita. Ngunit ang tingin ni Alab ay sapat na para patahimikin siya. Mayroong isang awtoridad sa tindig ni Alab Montenegro na hindi kayang banggain ng mga bayarang tauhan lamang. Dahan-dahan, tumalikod sila, bumalik sa kanilang mga van, at mabilis na umalis. Nag-iwan ng alikabok at isang katahimikang mas nakabibingi pa kaysa sa sigawan kanina. Nang mawala na ang mga sasakyan, saka lamang bumalik ang lahat ng bigat sa hardin. Si Liwayway ay napaluhod sa damuhan, nanginginig habang yakap-yakap ang dalawang bata na walang tigil sa pag-iyak. Si Alab ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Liwayway ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Anak ko sila, kay Dakila Valderrama, ang pangalan ng halimaw, ang ama ng kanyang asawa, ang lolo ng kanyang mga... Hindi niya kayang dugtungan. Dinala niya ang nanginginig na si Liwayway at ang mga bata pabalik sa loob. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Matapos mapakalma at muling mapatulog ang kambal sa kanilang silid, dinala niya si Liwayway sa silid-aklatan, ang parehong lugar kung saan niya ito sinigawan at hinusgahan ilang oras lamang ang nakalipas. Pinaupo niya ito sa isang silya habang siya ay nanatiling nakatayo, naglalakad-lakad na parang isang leon na nakakulong sa hawla. "Simulan mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang mapanganib na klase ng kalmado. "Simulan mo sa umpisa, at gusto kong marinig ang lahat, bawat detalye." At nagsimula si Liwayway. Sa una, ang kanyang boses ay pautal-utal, basag dahil sa pag-iyak. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ang boses niya ay naging isang daloy ng sakit na matagal nang kinimkim. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina na minsay naging kasintahan ni Don Dakila. Nang mamatay ang kanyang ina, kinuha siya ng Don bilang isang ampon, ngunit sa katotohanan ay isang utusan sa mansyon ng mga Valderrama. Doon niya nakilala si Bituin, ang malungkot na prinsesa sa isang palasyong walang pag-ibig. Naging matalik silang magkaibigan, ang tanging kanlungan ng isa't isa mula sa kalupitan ng mundo sa loob ng mansyon. Pagkatapos, ikinuwento niya ang gabi na sumira sa lahat. Ang gabi kung saan, sa ilalim ng impluwensya ng alak at kapangyarihan, pinilit siya ni Don Dakila. Ikinuwento niya ang kahihiyan, ang takot, ang pagkasuklam sa sarili, at ang mas malaking takot nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Habang nakikinig si Alab, ang bawat salita ni Liwayway ay parang isang piraso ng basag na salamin na tumutusok sa kanyang puso. Ang galit niya kanina
ay unti-unting napapalitan ng isang nakakasukang pakiramdam ng pagkaunawa. Ikinuwento ni Liwayway ang plano ni Bituin. Si Bituin, na alam ang kayang gawin ng sariling ama, ang nagplano ng lahat. Ginamit niya ang kanyang nalalapit na kamatayan bilang isang pagkakataon. Si Alabab lang ang makakapagligtas sa inyo, sabi daw ni Bituin. Mabuti siyang tao, hindi niya kayo pababayaan. Si Bituin ang nag-ayos ng mga pekeng papeles. Si Bituin ang nagbigay sa kanya ng pera, ang perang nasa sobre na iniabot ng isang pinagkakatiwalaang hardinero para may magamit siya kung sakaling kailanganin niyang tumakas. At si Bituin ang nagbigay sa kanya ng kahon. Kung dumating ang araw na wala ka ng pagpipilian, sabi daw nito, buksan mo ito kasama si Alab. Nang matapos si Liwayway, ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mahinang paghikbi. Si Alab ay tumigil sa paglalakad. Tumingin siya sa babaeng nasa harapan niya. Isang babaeng basag, ngunit buo pa rin. Takot, ngunit matapang. At sa isang iglap, lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang balong kahoy, hindi yon isang kakaibang ritual. Iyon ay isang pagtatangka na hugasan ang kanyang mga anak mula sa anumang bahid ng marangyang buhay na kumakatawan kay Don Dakila. Isang pagtatangkang ikonekta sila sa isang mas simple, mas dalisay na mundo. Hindi ito ritual, ito ay paglilinis. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuklat ang mga lumang sulat ni Bituin. Binasa niya ang mga ito sa ilalim ng isang bagong, nakakakilabot na liwanag. Alagaan mo sila, Alab. Ipinapangako mo, iprotekta mo sila, kahit anong mangyari. Hindi lang ito habilin ng isang ina. Ito ay isang desperadong pakiusap. Si Liwayway ang pinakapagkakatiwalaan ko sa lahat. Tandaan mo yan. Hindi ito isang simpleng rekomendasyon. Ito ay isang testamento. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-alala sa sarili niyang mga salita. Kanina lamang sa hardin. Bayaran ka. Ahas ka. Isang alon ng pagsisisi ang rumagasa sa kanya. Napakalakas na halos ikalunod niya. Hinusgahan niya ang babaeng ito. Inakusahan. Tinapakan ang kanyang pagkatao nang hindi man lang alam ang bigat ng krus na kanyang pinapasan. Ang babaeng ito ay hindi ang kontrabida. Siya, kasama si Bituin, ang mga bayani ng kwentong ito. Dahan-dahan, lumapit si Alab kay Liwayway. Lumuhod siya sa harap nito. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng sinuman maliban kay Bituin. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mga matang puno ng sakit. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang hindi niya nakita kanina. Isang hindi masusukat na lakas. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Patawarin mo ako. Umiling lang si Liwayway, hindi makapagsalita. Ang pag-iling niya ay hindi pagtanggi. Ito ay isang kilos ng isang taong hindi na alam kung paano tanggapin ang kabaitan matapos ang napakatagal na panahon ng pagdurusa. Ito ay pag-iling ng isang kaluluwang pagod na. Naging bulag ako, patuloy ni Alab. Ang bawat salita ay isang pag-amin ng kanyang pagkakamali. Ang mga sinabi ko sa'yo, sa hardin, na isa kang ahas, nabayaran ka. Bawat salita ay isang lason na ako mismo ang lumikha. Hinusgahan kita, sinaktan kita, at habang ginagawa ko yon, nilalapastangan ko ang alaala ng asawa ko. Ang huling habilin niya ay ang pagkatiwalaan ka, at sinuway ko yon sa pinakamasakit na paraan. Tumingala si Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay isang bulong na puno ng pagod. Wala po kayong kasalanan, senyorito.
Ginawa niyo lang po ang nararapat para protektahan ang pamilya niyo. Hindi, mariing sabi ni Alab. Ang nararapat ay ang pakinggan ka. Ang nararapat ay ang makita ka. Ngayon, nakikita na kita, Liwayway. Nakikita ko ang lahat ng tiniis mo, ang lahat ng binitbit mo ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway sa mga mata ni Alab hindi ang galit o pagdududa, kundi ang isang bagay na mas malalim, paggalang, at isang matinding pagsisisi na tila sumusunog sa kaluluwa nito. Dahan-dahang tumayo si Alab. Ang pagluhod niya ay ang kanyang paghingi ng tawad. Ang pagtayo niya ngayon ay ang kanyang pangako. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa madilim na hardin, sa direksyon ng puno ng panata. Hindi na siya titigil, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay nagbago na, nawala na ang pagsisisi at napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ngayong alam na niyang alam na natin, mas magiging agresibo siya, mas magiging mapanganib. Humarap siyang muli kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay may bagong apoy. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Ang pangako mo kay Bituin, ang takot mo, ang pag-iingat mo. Ngunit ang pangakong yon ay hindi mo na kailangang buhatin ng mag-isa. Lumapit siya rito, hindi na bilang isang amo sa isang utusan o isang tagapag-akusa sa isang nasasakdal, kundi bilang isang kapantay, isang kasama sa isang laban na hindi nila pinili. Ang dugo ng mga Valderrama ay maaaring dumaloy sa mga anak ko, sa mga anak natin. Pagtatama niya sa sarili, at ang salitang natin ay nagbigay ng kakaibang init sa malamig na silid. Ngunit ang apelyido nila ay Montenegro, at sa ilalim ng bubong na ito, ako ang magpoprotekta sa kanila, sa inyong tatlo. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-aalinlangan na dulot ng maraming taon ng pag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Liwayway, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan na tuluyang nagpawi sa mga huling bakas ng takot sa puso ng babae. Pamilya na tayo ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, natulog si Liwayway nang walang bangungot, walang anino ni Don Dakila, walang mga bulong na puno ng banta. Ang tanging laman ng kanyang paghimbing ay ang imahe ng dalawang batang tumatawa at ang huling mga salita ni Alab na umalingaw-ngaw na parang isang panalangin. Pamilya na tayo ngayon. Nagising siya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha, hindi sa malamig na pawis ng takot. Sa pagmulat niya, isang pakiramdam ang nanaig sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na halos kinalimutan na niya kung ano, pag-asa. Ang pagbabago sa asyenda ay hindi marahas, ngunit ramdam na ramdam. Ang almusal ay hindi na isang korte kung saan siya ang nasasakdal. Umupo si Alab sa mesa, hindi na sa dulo, kundi mas malapit sa kambal. Nakita ni Liwayway kung paano nito kinuha ang kutsara at tinulungan si Ulan sa pagkain. Isang gawain na dati laging sa kanya lamang nakaatang. Nagkaroon ng mga ngiti, mga totoong nangiti. Nagkaroon ng mga usapan, hindi tungkol sa mga multo ng nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Ang paboritong kulay ni Tala, ang bagong salitang natutunan ni Ulan. Alab. Sinubukan ni Liwayway na tawagin ito sa pangalan sa unang pagkakataon. Ang tunog ay medyo banyaga sa kanyang dila. Tumingin ito sa kanya, walang pagtataka, tila ba'y inaasahan na niya. Bakit, Liwayway? Kailangan po nating maghanda. Sabi niya, mas matatag na ngayon. Hindi po siya basta-basta susuko. Tumango si Alab. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Alam ko. Kaya pagkatapos ng almusal, may darating dito, isang abogado, ang pinakamagaling na kilala ko. Gaya ng sinabi ni Alab, dumating si Attorney Reyes. Hindi ito katulad ni Attorney De Villa. Si Attorney Reyes ay mas matanda, may mabait na mga mata, ngunit may talas sa kanyang pananalita
na nagpapahiwatig ng kanyang karanasan. Sa loob ng silid-aklatan, inilahad nila ang buong kwento, bawat detalye ng bangungot ni Liwayway, ang plano ni Bituin, ang banta ni Don Dakila. Habang nagsasalita si Liwayway, hinawakan ni Alab ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na kilos ng suporta na nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Isang napakabigat na kaso, sabi ni Attorney Reyes matapos marinig ang lahat. Si Don Dakila Valderrama ay hindi lang mayaman. Halos pagmamay-ari niya ang sistema ng hustisya sa rehiyong ito. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang pera at impluensya para durugin kayo. Tumingin siya kay Liwayway ng may habag. At ikaw, Hija, ikaw ang kanyang pangunahing target. Gagawin niya ang lahat para sirain ang iyong kredibilidad. Kaya naming lumaban, maring sabi ni Alab. Kakailanganin natin ng matibay na ebidensya, sabi ng abogado. Ang salita laban sa salita ay hindi sapat laban sa isang Valderrama. Nangako silang hahanapin ang lahat ng maaring makatulong, mga dating kasambahay, mga talaarawan, anumang bagay na maaring magpatunay sa kalupitan ng Don. Matapos umalis ng abogado, isang bagong determinasyon ang bumalot sa kanila. Hindi na ito takot, kundi isang tapang na isinilang mula sa pagkakaisa. Ngunit ang kalaban ay mas mabilis kumilos. Nang hapong iyon, habang pinapatulog ni Liwayway ang kambal, narinig niya ang boses ni Alab mula sa sala. Isang boses na puno ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa isang bagay na iba. Dahan-dahan siyang bumaba. Nakita niya si Alab na nakatayo sa harap ng telebisyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa screen, isang sikat na news anchor ang nagsasalita. At sa likod nito, ang larawan ni Don Dakila Valderrama na may malungkot at mapag-arugang ekspresyon. Isang mapagmahal na lolo na ang tanging hangad ay ang kapakanan ng kanyang dalawang apo na kasalukuyang nasa kamay ng biyudo ng kanyang yumaong anak, si Mr. Alab Montenegro, sabi ng anchor. Ayon sa kampo ni Don Dakila, si Mr. Montenegro ay tila naiimpluwensyahan ng isang misteryosong yaya, isang Liwayway di masalang, isang babaeng galing sa wala na may kaduda-dudang nakaraan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Ipinakita sa TV ang isang malabong litrato niya, ang parehong litratong ginamit ni Alab laban sa kanya. Ang aming source ay nagsasabi na may mga hinala na ginagamit lamang ng nasabing yaya ang mga bata at ang kalagayan ng nagluluksa pa ring si Mr. Montenegro para sa pansariling pinansyal na interes. Hindi na niya kaya. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang pag-asang itinayo niya buong umaga ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Iyon na. Sinimulan na ng halimaw na sirain ang kanyang pangalan. Sa harap ng buong mundo, ginawa siyang isang masamang tao, isang manggagamit, isang sinungaling. Napahawak siya sa pader para suportahan ng sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang mga pader ay tila gumagalaw, papalapit sa kanya. Biglang namatay ang telebisyon. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Alab, ang mukha nito ay isang maskara ng kontroladong galit. "Huwag kang makinig," mahinang sabi niya. "Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo ang kanyang lason. Ito ang laro niya. Dito siya magaling." Pero ang buong mundo, nauutal na sabi ni Liwayway, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang buong mundo ay maniniwala sa kanya. At ako, wala akong pangalan. Hinawakan ni Alab ang kanyang kamay, ang parehong kamay na hinawakan niya kanina sa harap ng abogado. Ngunit ngayon, ang hawak niya ay mas mahigpit,
mas maprotekta. Mayroon kang pangalan, sabi niya. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. At narito ako para ipaglaban ito kasama mo. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng mundo. Ang mahalaga ay ang katotohanan at alam natin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa sa mga security guard ng asyenda. May dalang isang malaking brown na sobre. Mayroon itong selyo ng korte. Para po sa inyo, senyorito, sabi ng gwardiya. Iniabot ang sobre kay Alab. Binitiwan ni Alab ang kamay ni Liwayway at kinuha ito. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi habang pinupunit niya ang sobre. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang panga ay lalong naninikip sa bawat salita. Pagkatapos, tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay madilim sa bigat ng balita. Mula sa korte, sabi niya, nag-file na si Don Daquila. Isang formal na petisyon para sa kustodya ni Natala at Ulan. Ang korte ay isang malamig na lugar. Hindi lang dahil sa aircon na tila nilalamon ang lahat ng init, kundi dahil sa mismong hangin na mabigat sa kapangyarihan at paghuhusga. Para kay Alab, isang lalaking sanay na ang kanyang pangalan ay nagbubukas ng mga pinto. Ang korte ngayon ay parang isang hawla kung saan siya ay isang ordinaryong mortal lamang, walang kalaban-laban. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay matigas na parang bakal. Sa kanyang tabi, si Liwayway ay isang estatwa ng tensyon. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang pangako niya kay Liwayway ay parang isang brasong nakaakbay sa dalaga. Ngunit parang isang tanikalala na rin sa kanyang leeg. Isang responsibilidad na hindi niya tiyak kung kaya niyang gampanan laban sa isang halimaw na kayang bilhin ang lahat. Sa kabilang panig ng silid, si Don Daquila Valderrama ay ang larawan ng isang kagalang-galang na patriarka. Nakasuot ng barong na may mamahaling burda, ang kanyang puting buhok ay maayos na nakasulid at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malungkot ngunit determinado na ekspresyon. Isa itong perpektong maskara na itinanghal para sa hukom at sa buong mundo. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita si Attorney De Villa, ang abogado ni Don Daquila. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Ipininta niya ang isang larawan ng isang mapagmahal na lolo na labis na nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mga apo. Lalo na't ang kanilang ama, si Mr. Montenegro, ay nasa estado pa rin ng matinding pagluluksa at emosyonal na pagkabalisa. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Liwayway at sino ang nag-aalaga sa mga bata sa araw-araw. Isang babaeng walang malinaw na pinagmulan. Isang babaeng may kaduda-dudang pagkatao na tila may malaking impluensya sa isang biyudong ama. Sumunod ang mga ebidensya. Inilabas ni Attorney De Villa ang isang dokumento, isang pekeng birth certificate. Dito, ang pangalan ng ina ay nakasulat bilang Lila Di Masalang, isang pangalang malapit ngunit hindi eksakto. At ang ama ay nakasulat na unknown. Ito ay isang perpektong kasinungalingan, dinisenyo para ipakita na si Liwayway ay pabaya at itinatago ang pagkatao ng mga bata. Objection, Your Honor. Ang dokumentong ito ay peke. Mabilis na sabi ni Attorney Reyes. Noted, sabi ng hukom, ngunit kinuha pa rin niya ang papel at tiningnan ito. Ang lason ay naisubo na, ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi isang piraso ng papel. Ito ay isang tao. Ipinapakilala ng prosekusyon ang aming saksi, si Ginang Martha. Sabi ni Attorney De Villa, pumasok ang isang matandang babae, si Aling Martha. Isa sa mga pinakamatagal na kasambahay sa asyenda, na kamakailan lamang ay nagpaalam na para magretiro. Tumingin siya kay Liwayway, ngunit mabilis na umiwas ng tingin.
Aling Martha? Tanong ni Devilla. Bilang kasama sa bahay ni Mr. Montenegro, ano ang masasabi mo sa pag-aalaga ni Liwayway sa kambal? Huminga ng malalim ang matanda. Si Liwayway po, mabait naman siya, pero kakaiba. Sagot niya na para bang napipilitan. Lagi siyang tahimik, laging parang may tinatago. Minsan, nakikita ko siyang umiiyak habang yakap ang mga bata. At may mga pagkakataong nagagalit siya kapag ang mga bata ay nakikipaglaro sa ibang mga anak ng trabahador. Para siyang possessive, paranoid. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Ang kanyang pag-iingat na huwag malapitan ng mga estranghero ang mga bata. Ang kanyang mga luhang dala ng takot. Lahat ay binaluktot para magmukha siyang isang baliw. Tumingin si Alab sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam niyang binayaran ito. Alam niyang bawat salita ay kasinungalingan. Ngunit sa korte, ang isang kasinungalingang sinabi sa ilalim ng panunumpa ay mas mabigat kaysa sa isang katotohanang ibinubulong lamang. Matapos ang ilang oras ng pagbato ng putik at pagbaluktot ng katotohanan, nagsalita ang hukom. Batay sa mga paunang ebidensya na iprinisenta, simula niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. At dahil sa pangunahing layunin ng korte na tiyakin ang kapakanan ng mga menor de edad, isinasaalang-alang ang emosyonal na estado ng ama at ang kaduda-dudang background ng kasalukuyang tagapag-alaga. Ang korte ay nagpapasya na pansamantalang ibigay ang kustodya ni Natala at Ulan kay Ginoong Dakila Valderrama. Tok, tok, tok. Ang tatlong katok ng malyete ay parang tatlong pako na isinara sa isang kabaong. Ang kabaong ng kanilang pag-asa. Pansamantala lamang ito habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, dagdag ng hukom. Ngunit ang mga salita niya ay wala ng laman. Tumingin si Alab kay Don Dakila. At sa unang pagkakataon, nawala ang maskara nito. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang nangiti ng tagumpay. Tumingin ito sa kanila ni Liwayway. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laro. Nanalo ako. Ang biyahe pabalik sa asyenda ay walang salita. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Alab ay nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela na namumuti na ang mga ito. Nabigo siya. Siya si Alab Montenegro ay nabigong protektahan sila. Si Liwayway ay nakatingin lang sa bintana. Ngunit wala siyang nakikita. Wala ng luha. Ang kanyang muka ay blangko. Isang estado ng pagkabigla na mas masahol pa sa pag-iyak. Siya ay isang buhay na estatwa ng kalungkutan. Nang papalapit na sila sa malaking gate ng Asyenda Talaaraw, ang kanilang santuwaryo, ang kanilang huling kanlungan, isang tanawin ang sumalubong sa kanila na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanilang mga puso. Kumikislap na mga ilaw, pula at asul, isang kotse ng pulis, at sa tabi nito, isang puting van na may logo ng Department of Social Welfare and Development. Nakahinto sila sa harap ng gate. Lumabas ang isang pulis at isang social worker na may dalang mga papeles. Ang utos ng korte, ipatutupad ito. Ngayon din, ang eksena sa harap ng mansyon ay isang bangungot na nagkakatotoo. Ang mga kumikislap na ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagpinta ng pula at asul na anino sa puting pader ng asyenda. Ginagawa itong isang lugar ng krimen sa halip na isang tahanan. Ang social worker, isang babaeng may malungkot na mga mata, ay mahinahong ipinapaliwanag ang proseso, ngunit ang kanyang mga salita ay parang mga ugong lamang ng bubuyog sa pandinig ni Liwayway. Nang malaman nilang ang kambal ay nasa nursery, umakyat sila. Si Liwayway ay tumakbo papasok. Ang kanyang puso ay dinudurog ng bawat hakbang.
Naabutan niya sina Tala at Ulan, nakagigising lang mula sa kanilang pagtulog, naguguluhan sa mga estrangherong nasa kanilang silid. "Mama," sabi ni Tala, inaantok pa. Iniuunat ang kanyang mga braso kay Liwayway. Ang salitang iyon, sa harap ng mga taong ito na handang paghiwalayin sila, ay isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Liwayway. Lumuhod siya at niyakap ang dalawang bata ng napakahigpit na para bang ang lakas ng kanyang yakap ay kayang pigilan ang buong mundo. Hindi pakiusap, huwag pagmamakaawa niya sa social worker. Ang kanyang boses ay basag at desperado. "Mga anak ko sila. Pakiusap." "Ginang, ginagawa lang po namin ang aming trabaho," malungkot na sabi ng social worker. Para rin po ito sa kapakanan ng mga bata habang nililitis ang kaso. Si Alab ay nakatayo sa may pintuan, isang tore ng walang magawang galit. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakita niya ang pagkabali sa kaluluwa ni Liwayway. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Anong silbi ng kanyang pangalan, ng kanyang yaman, kung hindi niya kayang protektahan ang mga pinakamahalaga sa kanya? "Bigyan niyo kami ng ilang sandali," sabi ni Alab sa mga awtoridad. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi nila kayang tanggihan. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto. Lumuhod siya sa tabi ni Liwayway at ng kambal. Bumuo sila ng isang maliit na bilog ng pagmamahal sa gitna ng isang malupit na mundo. "Shh, Tala. Ulan, andito lang si Papa," sabi ni Ilab. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Babalik din kayo agad, pangako." Ngunit ang mga bata, nararamdaman ng tensyon, ay nagsimula ng umiyak. Ang kanilang mga iyak ay pumuno sa silid. Bawat hikbi ay isang akusasyon sa kawalang katarungan na nangyayari. Habang yakap-yakap ni Liwayway si Ulan, ang mukha niya ay nakasubsob sa buhok nito. Ang isip niya ay naghahanap ng kahit anong milagro, kahit anong pag-asa. Nawala na. Tapos na ang lahat. Nabigo siya. Nabigo niya si Bituin. At sa gitna ng kanyang kadiliman, isang alaala ang biglang sumulpot na parang isang kidlat. Isang hapon, ilang araw, bago pumanaw si Bituin. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng panata. Si Bituin ay mahina na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. "Liway," sabi ni Bituin sa kanya, "ang boses ay isang bulong. Pakinggan mo ako. Kung dumating ang araw na tila wala ng pag-asa, kung pakiramdam mo ay nasukol ka na, tandaan mo ito." Hinawakan ni Bituin ang kanyang kamay ng mahigpit. "Ano man ang mangyari, ang mga ugat ng puno ng panata ang magiging saksi at tagapagligtas mo." Noon, inakala ni Liwayway na isa lang itong matalinhagang salita, isang paraan ng pagsasabing ang kanilang mga pangako ay mananatili. Ngunit ngayon, ang mga ugat, saksi, tagapagligtas. Hindi ito tula. Ito ay isang code, isang huling habilin. Bigla siyang bumitaw sa yakap. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay biglang nagkaroon ng isang ligaw, desperadong kislap. Tumingin siya kay Alab. "Alab," sabi niya, ang kanyang boses ay apurado. Ang puno ng panata." Kumunot ang noo ni Alab. Naguguluhan. "Liwayway, anong sinasabi mo? Wala na tayong oras." Hindi mo naiintindihan." Pilit niya, hinawakan ang braso ni Alab. May sinabi si Bituin, isang habilin. Ang mga ugat ang magiging tagapagligtas. Hindi ito basta salita, Alab. Isa itong mensahe. Sa labas, isang pulis ang kumatok. "Mr. Montenegro,
Kailangan na po nating umalis. Tiningnan ni Alab ang desperadong mukha ni Liwayway. Tiningnan niya ang luhaang mga mata ng kanyang mga anak. Wala na silang ibang pagpipilian. Ang logic ay wala ng silbi. Ang tanging natitira ay ang isang hibla ng hindi kapani-paniwalang pag-asa. Bigyan niyo kami ng 10 minuto, sigaw ni Alab sa labas. Tumayo siya at hinila si Liwayway. Manatili ka dito kasama ang mga bata. Ako ang pupunta. Hindi! Kailangan nating dalawa, giit ni Liwayway. Hindi ko alam kung ano ang hahanapin. Nagkatinginan sila, isang desisyon ang nabuo nang walang salita. Tumingin si Alab sa pinakamatandang kasambahay na nakatayo sa may pinto, si Manang Silya. Manang, bantayan niyo po muna sila. Babalik kami agad. At tumakbo sila. Tumakbo sila palabas ng mansyon, pababa sa hardin, na para bang ang kanilang mga buhay ay nakasalalay dito. At marahil nga, ang mga awtoridad ay sumunod sa kanila ng tingin. Puno ng pagtataka. Nakarating sila sa ilalim ng malaking puno. Kapwa humihingal. Ano na ngayon? Tanong ni Alab. Ang mga ugat, sabi ni Liwayway, lumuhod at nagsimulang kapain ng lupa sa paligid ng malalaking ugat na nakalitaw. Saksi, tagapagligtas. May itinago siya dito. Sigurado ako. Gumaya si Alab. Ang kanyang mamahaling sapatos at pantalon ay napuno ng lupa. Kinapa nila ang bawat pulgada ng lupa sa paligid ng puno. Wala. Liwayway? Baka. Hindi. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ayaw niyang maniwala na ito na ang katapusan. Kailangan nating maghukay. Tumakbo si Alab sa kalapit na maliit na bodega ng mga hardinero at bumalik na may dalang dalawang pala. Walang salita. Nagsimula silang maghukay. Ang tunog ng kanilang pagpapala ay mabilis at desperado. Isang ritmo ng nag-aagaw buhay na pag-asa. Ang lupa ay matigas. Ang kanilang mga kamay ay nagsimulang mamula. Ngunit hindi sila tumigil. Pagkatapos ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, ang pala ni Alab ay tumama sa isang bagay. Isang bagay na matigas. Isang tunog na hindi bato. Isang tunog ng metal. Dito, sabi niya. Humihingal. Nag-iwan sila ng pala at nagsimulang maghukay gamit ang kanilang mga kamay. Hinawi nila ang lupa ng may pananabik. At doon, sa ilalim ng mga ugat, nakita nila ito. Isang maliit na kahon na gawa sa metal na babalot na ng kalawang at lupa. Maliit lang ito, kasya sa 2 palad. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng putik at pawis. Ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa iisang tanong. Ito na ba ang sagot sa kanilang mga panalangin? O ang huling pako sa kanilang kabaong? Hawak ni Alab ang kalawangin na kahon na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Mabigat ito, hindi dahil sa metal, kundi dahil sa bigat ng isang taong pagluluksa at isang taong pag-asa na nakapaloob dito. Kailangan nating buksan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik at takot. Ang kandado ay kinain na ng kalawang. Walang susi, walang oras. Sa desperasyon, kinuha ni Alab ang dulo ng pala at ginamit itong panungkit. Sa pangatlong malakas na pagsubok, bumigay ang kandado. Ang tunog ng nabaling metal ay ang pinakamagandang musikang narinig nila sa buong araw. Dahan-dahan nilang binuksan ang takip. Sa loob, maingat na nakabalot sa isang piraso ng makapal na plastik, mayroong 2 bagay. Ang una ay isang maliit na kwaderno na nababalot sa katad. Pamilyar ito kay Alab. Ito ang tala-arawan ni Bituin. Ang laging daladala nito saan man ito magpunta. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang paghawak dito ay parang paghawak muli sa kamay ng kanyang asawa. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ni Bituin,
Kahit bahagyang kumupas na, ay malinaw pa rin. Binasa ni Alab ng malakas ang mga huling pahina. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Mahal kong talaarawan, basa niya. Lalong lumalala ang aking pakiramdam. Ngunit hindi ito ang sakit. Iba ito. Mas masama. Si Papa ay laging narito. Nagdadala ng mga bagong gamot mula sa espesyalista niya. Ngunit sa tuwing iinumin ko ito, lalo akong nanghihina. May kakaibang lasa. Isang mapait na lasa na hindi ko maipaliwanag. Napahinto si Alab. Napatingin kay Liwayway. Nakatakip ang bibig nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Nagpatuloy si Alab sa pagbasa. Sinabi ko kay Papa na ayoko nang uminom. Ngunit ngumiti lang siya. Isang ngiting malamig. Para ito sa iyong ikabubuti, anak, sabi niya. Ngunit ang nakikita ko sa kanyang mga mata ay hindi pag-aalala. Ito ay pagmamadali. Tila ba gusto na niyang matapos ang lahat? Natatakot ako, hindi para sa akin, kundi para kay Liway at sa mga bata. Kung mawala ako, sino ang magpoprotekta sa kanila mula sa kanya? Huminto muli si Alab. Hindi na kaya. Ang mga salita ay isang saksak sa kanyang puso. Ang pagkamatay ni Bituin, hindi ito isang simpleng pagkatalo sa sakit. Ito ay isang pagpaslang na pinabagal. May isa pa, sabi ni Liwayway. Itinuturo ang pangalawang bagay sa loob ng kahon. Isang maliit, itim na aparato. Isang microcassette recorder. Luma na, ngunit mukhang naalagaan. May isang maliit na tape sa loob nito. Kinuha ito ni Alab. Meron itong isang pindutan para sa play. Nagkatinginan sila. Ito na ang huling piraso. Pinindot ni Alab ang pindutan. Ang unang boses ay mahina. Hirap sa paghinga, ngunit puno ng tapang. Ang boses ni Bituin. Bituin. VO. Tape. Hindi ako papayag pa. Hindi mo sila makukuha. Sila ay kay Liwayway at mananatili sila sa pangangalaga ni Alab. Sumunod ang isang boses na nagpatindig ng balahibo ni Liwayway. Isang boses na malamig, makapangyarihan at puno ng pagbabanta. Ang boses ni Don Daquila Valderrama. Don Daquila, VO tape. Isang mapanghamak na tawa. Walang kay Liwayway, walang kay Alab. Sila ay mga Valderrama. Dugo ko, akin sila. At sa oras na mawala ka na sa landas, Bituin, mas magiging madali ang lahat. Isang maliit na donasyon sa tamang hukom, isang magaling na kwento sa media, at ang mga bata ay uuwi sa nararapat nilang tahanan. Bituin, VO, tape, hayop ka. Isa kang halimaw. Don Daquila, VO, tape. Ako, hindi anak. Isa akong hari na kumukuha ng nararapat sa akin. At kung kailangan kong pabilisin ng kaunti ang iyong pagpapahinga para mangyari iyon, isa lamang yang maliit na sakripisyo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Natapos ang recording, ngunit ang mga salita ay nanatili, nakaukit sa hangin na parang apoy. Isang pag-amin. Isang pag-amin sa pangingikil, isang pag-amin sa motibo para sa pagpaslang. Si Alab ay napayuko. Hawak ang recorder na parang isang sagradong relikya. Ang galit sa kanyang puso ay napakalaki na halos hindi ito magkasya sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa kustodya. Ito ay tungkol sa hustisya. Hustisya para sa babaeng pinakamamahal niya. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang mga ito ay nag-aapoy. Mayroon na tayo? Bulong ni Liwayway. May panlaban na tayo. Tumayo si Alab. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Mayroon na tayo. Mayroon na tayong panlaban. At higit pa, isang recording, isang pag-amin. Kailangan ka namin dito. Ngayon na. Habang nag-uusap sila,
Mula sa malayo ay natanaw nila ang isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz na muling pumapasok sa gate ng asyenda. Sa pagkakataong ito ay sinusundan ng isang van na walang marka. Ang mga awtoridad na naguguluhan sa kanilang ginagawa ay hinayaan itong pumasok. Si Don Dakila, hindi na siya naghintay. Dumating siya para personal na kunin ang kanyang tropeyo. Paparating na siya, sabi ni Alab sa telepono. Bilisan ninyo. Nang makarating ang sasakyan sa harap ng mansyon, bumaba si Don Dakila. Ang kanyang muka ay puno ng pagtatagumpay. Naglakad siya papalapit sa kanila na parang isang hari na inaangkin ng isang bagong nasakop na lupain. Ang social worker at mga pulis ay lumapit sa kanya, handa nang isagawa ang paglilipat. Ngunit hinarangan siya ng daan ni na Alab at Liwayway. Nakatayo sila sa pagitan niya at ng mansyon. Ang kanilang mga katawan ay puno ng putik. Ang kanilang mga mukha ay marumi. Ngunit ang kanilang mga tindig ay matatag na parang bato. Magandang araw, Alab, sabi ni Don Dakila. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang aking mga apo. Hindi sila aalis sa lugar na ito, sagot ni Alab. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Hawak niya sa kanyang kamay ang maliit na itim na recorder. Kumunot ang noo ni Don Dakila. Napansin ang kakaibang aparato. Ano yan? Huwag mo nang pahirapan ang lahat, iho. Tapos na ang laban. Ngumiti si Alab. Isang ngiting walang bahid ng anumang saya. Isang nanangiti ng paghihiganti. Hindi pa, sabi niya. Itinaas ang recorder. May huling salita si Bituin para sa'yo, Don Dakila. Ang ngiti sa mukha ni Don Dakila Valderrama ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito. At pagkatapos, takot. Isang emosyon na bihirang-bihira, makita sa mukha ng isang taong sanay na kontrolin ang lahat. Bago pa man siya makapagsalita, pinindot ni Alab ang play. Ang bawat salita mula sa recorder ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng hardin. Ang social worker, ang mga pulis, maging ang mga tauhan mismo ni Don Dakila ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang boses ng Don mula sa tape ay nagpatuloy, walang awa, puno ng kasakiman, hanggang sa huling nakakakilabot na pangungusap. Isa lamang yang maliit na sakripisyo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Nang matapos ang recording, walang sino man ang gumalaw. Ang katotohanan ay nakalantad na, brutal at hindi maikakaila. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang unang kumilos ay si Liwayway. Humakbang siya papalapit, hindi na bilang isang yaya na takot, kundi bilang isang ina na naniningil. Narinig niyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, nakatingin sa mga pulis. Hindi lang ito kidnapping, ito ay murder. Ang maskara ni Don Dakila ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit at pagkasuklam. Peke yan. Gawa-gawa lang nila yan. Sigaw ni Ayasana. Itinuturo si Alab at Liwayway. Arestuhin niyo sila. Ngunit huli na ang lahat. Ang tingin sa mga mata ng mga pulis ay nagbago na. Hindi na sila mga utusan ng sistema. Sila na ngayon ay mga saksi sa isang krimen. Sa tamang-tamang sandali, isang sasakyan ang mabilis na pumasok sa gate. Si Attorney Reyes kasama ang dalawang investigador, ipinakita nila ang isang warrant sa hepe ng pulisya na naroroon. Don Dakila Valderrama, sabi ng isang investigador, lumalapit sa kanya na may dalang posas. Inaaresto ka namin sa salang attempted kidnapping at iimbitahan ka namin para sa isang investigasyon kaugnay ng kahinahinalang pagkamatay ng iyong anak, si Bituin Valderrama Montenegro. Ang dating hari ay napaluhod. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naging abo.
Habang pinoposa siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Alab at Liwayway. Ngunit wala na itong bigat. Isa na lamang siyang matandang talunan. Habang inilalabas siya sa gate ng Asyenda Talaaraw, ang parehong gate na buong yabang niyang pinasok kanina, isang pamilya ang muling nabubuo. Tumakbo sina Tala at Ulan palabas ng mansyon. Sinalubong sila ni Alab at Liwayway. Ang 4 na taong puno ng putik at luha ay nagkayakapan sa gitna ng hardin. Hindi na mahalaga ang mga pulis, ang mga abogado, ang buong mundo. Sa sandaling iyon, sila lang ang mahalaga. Isang pamilyang pinagtibay ng pagsubok, pinagbuklod ng sakripisyo. Ilang buwan ang lumipas, ang Asyenda Talaaraw ay muling natutong ngumiti. Ang mabigat na anino ng nakaraan ay napalitan ng liwanag ng isang bagong simula. Si Don Daquila Valderrama ay nahatulan. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho kasama niya sa loob ng kulungan. Sa ilalim ng puno ng panata, isang picnic blanket ang nakalatag. Nakaupo roon si Alab, nakasandal sa puno, habang pinapanood si Liwayway, Tala at Ulan na naghahabulan sa damuhan. "Tingnan mo, Papa! Ang bilis ko!" Sigaw ni Ulan, tumatakbo papalapit kay Alab. "Ikaw na ang pinakamabilis sa lahat, kampiyon," sabi ni Alab. Ginugulo ang buhok ng bata. Lumapit si Liwayway at naupo sa tabi niya. Dala ang isang basket ng prutas. "Pagod na yata ang mga alaga natin," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay natural at puno ng kapayapaan. Tinitigan siya ni Alab. Ang babaeng dati isang misteryo sa kanya ay ngayon ang pinakamalinaw na bagay sa kanyang mundo. Sa mga mata nito, hindi na niya nakikita ang takot, kundi ang isang katatagan na kanyang hinahangaan at isang pagmamahal na unti-unti nang nagiging tahanan para sa kanyang puso. "May isa pa pala akong hindi nasasabi sa'yo," sabi ni Alab. Kinuha ang kamay ni Liwayway. "Ano yon?" "Ang ibig sabihin ng pangalan mo, Liwayway? Di ba Mabinmen?" Tumango si Liwayway. "Nung una, akala ko ang pangalan ng asyenda, ang Talaaraw, ay para kay Bituin, ang aking bituin, at ako ang kanyang araw," sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay malambing. Pero ngayon ko lang na-realize, ang tala ay para sa alaala niya na laging gagabay, at ang araw, hindi pala ito ako. Tumingin siya kay Liwayway. "Ang araw ay para sa bagong umaga na dala mo, para sa Liwayway na dumating at nagbigay muli ng liwanag sa madilim kong mundo." Napuno ng luha ang mga mata ni Liwayway. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Alab. "Salamat, Alab," bulong niya. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa katahimikan. Sa harap nila, ang kambal ay naglalaro. Ang kanilang mga halakhak ay ang pinakamagandang musika. Sila ang buhay na testamento sa kanilang kwento. Isang pamilyang isinilang mula sa sakit, binuo sa pagpili at pinagtibay ng pag-ibig. Isang pamilya ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Alab, Liwayway, Tala at Ulan. Isang pamilyang binuo ng puso. Mga minamahal naming tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin, mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling hininga ng pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat kabanata ay isang pagkakataong damhin ang bigat ng isang lihim, ang sakit ng isang pagtataksil, at ang walang katumbas na lakas ng pag-ibig ng isang ina. Kasama ninyo akong nanalangin para sa kaligtasan ni Tala at Ulan, at kasama ninyo akong umasa na sa huli, ang liwanag ay palaging mananaig laban sa dilim. Higit sa lahat, ang pamilya ng puso ay isang paalala
na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam. Isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang koneksyon ng dugo, kundi isang pagpili. Ang pagpiling manatili, ang pagpiling umunawa, at ang pagpiling magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan sa inyo yun ng inspirasyon na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom at ang bawat umaga ay laging may dalang bagong liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakatumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga mensahe ay isang regalong lubos naming pinapahalagahan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating paglalakbay ng puso.